Hi guys! Kumusta ang lahat ng ating United Communities? Namimiss ko kayo guys, sa totoo lang. So, ngayon, for today's video, meron lang akong mga sasagutin na mga katanungan. At before that, sana ay kumustahin ko muna kayo. Kumusta na kayo? Mga buhay-buhay nyo dyan, guys. Kung saan makaisalok ng mundo. Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Alam kong sa Pinas ngayon is parang Middle East na daw. Kami walang pasok. Ngayon Thursday at Friday wala kaming pasok dahil nga doon sa bad weather. So yun lang, sana guys, lagi kayong uminom ng tubig. Hindi man importante ang inyong gagawin sa labas, so stay at home at laging umiinom ng tubig para hindi kayo ma-dehydrate. So ayan. Tsaka ngayon, so umpisa na natin, sasagutin na natin yung mga questions, mga katanungan na natatanggap natin. So, anong rason kung bakit ka nag-abroad? Okay, the real reason why that I start working in abroad, I was 29 years old. Yeah, I was 29 years old when I was working in abroad. First country is Qatar. So, nung nag-decide pa ako, so alam nyo, lagi ko siyang dinadasal, hinihingi ko siya sa Panginoon na bigyan niya ako ng sign na kung talagang magtatrabaho ako, mangigibang bansa ako, iiwan ko yung mga anak ko, which is very, mahirap sa part ko na, alam yung first time kong malayo sa mga anak ko. So, sobrang sakit. Kaya, ayoko naman kasi na makikita nila kung ano yung nagiging sitwasyon ko. Ayokong sundin kung anong nakikita akong bad influence doon na naranasan ko dati nung kabataan ko. Ayokong ma-adapt sa mga anak ko. Dahil hanggang ngayon, yung ugali na yun, na, which is when I was younger before, until now that nandito na ako sa stage na, sa edad na to, dala-dala ko pa rin. At which is hindi mo mawawala sa sarili mo. So ayokong mararamdaman ng mga anak ko yung mga feelings na yun. So kaya para walang gulo, ako na yung umiwas. At alam mo naman, pag sobra na, so kailangan mo nang magdesisyon. Kasi parang wala ka na respeto sa sarili mo. Although, oo, nandiyan na tayo sa point na ipaglaban kung sobrang toxic na, umiwas ka na. yan po ako. Yun, hanggang sa, ang nangyari kasi nung time na yun, pinagdasal ko siya talaga, na sana, Lord, pumunta pa ako ng Simala, nagsimba ko sa Simala, at hiningi ko talaga, gabi-gabi ko siyang hiningi, bago matulog, at saka pagising sa umaga, na kung para sa akin tong trabaho na to, Lord, ibigay mo sa akin. So, ngayon, alam nyo, ang nangyari sa akin, binigay talaga ng Panginoon yung dasal ko. Unang nakita ko sa panaginip ko, alas 3 ng umaga, 3 o'clock in the morning, nakita ko sa panaginip ko yung mga angels na sa ulap, at saka afternoon, nakita ko yung Panginoon, yung picture ng Panginoon na naka-white siya, na nakatungtong siya sa ulap. At last is yung sumunod yung cross, yung cross na parang sinag ng cross, na meron siyang parang nakita ko yung passport. So nung time na yun, so alam nyo, sobrang pasalamat ko sa Panginoon na binigyan ako ng sign. Ayun, ginagrab ko na yun guys. At gabi-gabi akong umiiyak kasi alam ko na paalis na ako. Lalo na yung nalaman ko yung nandyan na yung passport. Ayun, nandyan na yung visa ko papunta Qatar. Sobrang sakit sa dibdib. Sobrang, ewan ko, hindi ko may explain. Alam mo yung sobrang sama ng loob. Wait lang. Sobrang sama ng loob na ang hirap bilang bilang isang ina. Sobrang hirap na malayo ka sa mga anak mo. So, ayan, sa awa ng Panginoon, na ko siya, na-survive ko naman yung mga panahon na yun, kahit na mahirap. Ayan, dito na tayo sa pangalawang tanong. Gaano kahirap magtrabaho sa abroad, lalo na sa mga first-timer? Ayan. So, mahirap po talaga. Lalo na sa pag-landed mo pa lang sa lugar, ang lungkot.
lalo na pag nasa mga disyerto kang mga Middle East ka, sobrang lungkot na pagsakay mo lang ng sasakyan, hindi mo maintindihan kung ano yung mga pinagsasabi, ano yung mga kanta na yun, kasi nga Arabic. At saka yung pagkain nila, na hindi mo maintindihan kung ano ang lasa. Tsaka pag namimiss mo yung pamilya mo, nandyan yung homesick, wala kang magagawa kundi iiyak mo lang. Hanggang sa doon ko natutunan talaga yung kung ano yung problema ko, sinasarili ko. Hindi ko sinasabi sa pamilya ko kasi ang iniisip ko, pag sasabihin ko dito, kung sasabihin ko, ikikwento ko ito sa, lalo na sa, kasi nga close ko yung mama ko, ka-close ko yung mama ko. Pag ikwento ko yung sa mama ko, yung mama ko na naman malungkot. Ayoko nung ganoon. Kaya di baling ako na lang ang malungkot. Di baling ako na lang iiyak. Hindi lang sila. At pagdating sa sahuran, lalo na pag may mga special occasions tulad ng birthday, New Year, Pasko, yung fiesta, ay Diyos ko. Alam nyo, doon lang ako masaya pag nakita silang masaya sa pictures, sa mga videos na ipapasa nila sa akin, sa live. So, doon ako nagtatambay sa live. Tinitingnan ko sila. Masaya na ako. Sobrang saya ko. Lalo na pag end of the month, nakapagpadala ako sa kanila ng pera. At least nakikita ko yung pera na yun. Nagiging masaya sila dahil sa akin. At saka, na-survive ko hanggang sa natapos ko yung kontrata na yun. Lagi nyo lang talagang gagawin. Lalo na pag nasa malayo kayo. Kahit saan. Huwag niyong kalimutang magdasal dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Siya yung lakas natin sa araw-araw. At promise ko sa inyo, lalo na pag totoo yung pinagdadasal niyo, ibibigay niya sa inyo yun. Tulad ko, based on my experience, binigay talaga sa akin ng Panginoon yun. Lahat ng mga hiling ko sa Kanya, lahat ng mga hiningi ko sa Kanya, sana yung gabayan niya yung mga anak ko, binigay niya yun. Sobrang bait ng Panginoon, guys. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung meron man kayong mga hinaharap na mga problema ngayon, iluhod nyo lang at buong puso yung idasal sa Panginoon. Walang ibang magsosolusyon yan between you at ang Panginoon lang. Ganun lang po. Ayan, dito na tayo sa ano ba naman to po? Ayun nga ba, tingnan niyo yung mukha ko. Mukha ba talaga ako? My goodness. Lang. Madrama tayo ngayon, guys. So, ayan. Nakapag-ipon ba ang isang OFW? Ayan. Nakapag-ipon ba ang isang OFW? Depende. Pag mapagbigay ka, ayun. Makapag-ipon ka, pero konti lang. At mostly, ang ginagawa ng iba is investment. May iba na nag-i-invest sila ng mga alahas kasi pagdating ng panahon is pataas ng pataas ang value ng alahas. Meron din iba nag-i-invest ng lupa. Meron din iba nag-i-invest ng may iba din na nagpapagawa ng bahay sa kanila para man lang pagdating at least meron siyang bahay na matitirhan. At meron ding iba na merong pinapatakbong negosyo, ganon. So, but the very important thing is mapasaya mo lang yung pamilya mo. So, yan. At saka, alam nyo guys, okay, simula nung nag-abroad ako, I was 29 years old. So, alam nyo, never kong mag-celebrate sa birthday ko simula nung nag-abroad ako. Hindi katulad ng Pinas na lagi kong sinicelebrate. Nandyan yung pamilya ko nagsi-celebrate ng birthday ko. Pero ngayon, no, wala. Yung special days na yun is nagiging ordinary days na lang. At saka yung Pasko, yung New Year, inggit na inggit ako niyan. Gusto kong mag-uninstall sa Facebook ko.
Ewan ko ba, gusto ko mag-uninstall sa Facebook ko. Alam niyo kung bakit? Ang dami kong nakikitang mga pagkain na hindi ko nakain. Kasi nga si tamad nga ako, hindi ako ayoko talagang, alam niyo yung maraming mga, kahit na Dubai ako, marami akong mabibili na kahit kung ano-ano kasi nga open country. So, pero, hindi ako yung mapagtiyaga na magluto kasi nga sa akin naman kasi is ayokong dumating yung point na oo, nagluluto ako ngayon tapos pag natikman ko na, nagsasawa na ako. Gusto ko yung iba ang magluto at ako na lang ang kakain. Kasi pag ako yung nagluluto, nagsasawa na ako agad. Kaya minsan ang kadalasan ginagawa ko, kumakain ako sa labas kaysa magluto ako. Alam ko ano bang mga recipe niyan. So alam ko kung ano yung lasa. So nakakasawa din, 'di ba? Tapos ako lang mag-isa. So ilang beses ko yung kakainin. Iinit-initin ko lang, ima-microwave ko lang. So minsan nakaabot nga nung nakaraang araw, nagluto ako ng sinigang na manok yata 'yun. Umabot siya ng 5 days. So hanggang sa dumating sa point na nag-diarrhea ako. So, pasintabi sa mga kumakain diyan. So pasintabi. Oh, sa totoo lang kasi nga pagdating lalo na pag gutom ka na galing sa trabaho, so iniinit ko lang siya. So hindi ko alam, tinitikman ko naman, hindi okay naman siya. Okay naman yung lasa. Siguro sa ilang days na rin. So ganun po ang nangyari. Kaya sa inyo dyan, wag nyo akong tularan na. Ayan, so sobrang haba na, no? So sa susunod na naman yung natin, yung iba na naman natin mga katanungan. So dito na lang tayo. So last is, ano ang inyong advice para sa mga mag-abroad pa lamang or paalis ng bansang Pilipinas? Ayan. So yun yung questions. So guys, before tayo umalis ng Pinas, meron naman tayong OWA na nagpapaliwanag lagi sa atin. Meron meron yang doon yung parang ipaghanda mo yung sarili mo. Na marami siya, marami, na kailangan milyang pisi or lobid ang kailangan mong dalhin papuntang abroad. Dahil alam nyo kung bakit sinasabi yung ganon. Dahil sobrang haba, kailangan, ang ibig sabihin nun, mahaba ang pasensya na dadalhin mo sa ibang bansa. Hindi yung mainitin yung ulo mo, na maya-maya, pag pinapagalitan ka, pakumbaba ka. Kahit na mali nila, pakumbaba ka. Kasi nasa bansa tayo ng Pero kung siguro, kung sumobra na, sumagot ka naman, pero pag alam mong mas sila, kasi mas tayo parang mas lagi tayong talo. Pero lagi niyong ilalagay sa isip ninyo na kayo ang nagwawagi. Huwag kayong pumatol sa mga taong makikitid ang utak. Laging iisipin na kung pumatol kayo, wala ring mangyayari. Nandito tayo sa abroad para sa ating pamilya. Hindi para sa kanila. Maswerte yun nga ang sinasabi na paswertihan lang. Pag nandito ka sa abroad, paswertihan lang. Sobrang parang nandyan yung pakikisama. At saka of course, dito ka, ang kagandahan dito, no, dito ka mai-enhance yung English mo. Dito mai-enhance yung English mo dahil sa, syempre, yung mga kasamahan mo sa trabaho, iba-ibang lahi. Enhance mo talaga yung yung pag-i-English mo. So, yun lang. At laging magdasal. Ang Panginoon lang talaga ang inyong gabay, ang inyong kakampi, at wala ng iba. Kung meron kayong mga sakit, wala kayong ibang tutulong kundi sarili mo lang. Ikaw pa yung may sakit, ikaw pa yung magluto. Ganon po ang buhay dito sa abroad. Kaya tiis lang, dasal, at huwag mawalan ng pag-asa. Asahan nyo at babalik pa rin tayo sa ating bansang kung saan tayo, ating bansang Pilipinas.
So, yun lang. At saka yung iba is gagawin na lang natin sa part 2 guys. Ayan, sobrang madrama. Madrama yung aking ano ngayon kahit na wala namang ano, parang nadala lang ako sa kwento na yun. So, ayun guys, thank you so much sa nandito ngayon. So, sana ay gabayan tayo lagi ng ating Panginoon. So, God bless you all at thank you so much.